Mula nung naghimod-puwet itong si Isko kay Marcos Jr., alam na natin kung saan patungo si Isko at yung mga supporters. Pare-parehas po yan. Wala pong pinagkaiba. Hindi po pwedeng sabihin na hindi, nagtatrabaho lang. Hindi, kailangan nating makipagkaisa lang. Hindi po yun eh. Ang totoo niyan, meron na yung pinag-usapan yung dalawang yan. Kaya hindi mo po pwedeng ihiwalay na ito ay trabaho lamang. Hindi eh. Mahalata mo talaga sa mga galaw nila ngayon. Sama-sama na sila, pati na yung mainstream media. Kasi makikita mo pati yung mga supporters, iba na rin yung linyahan nila. Kung dati, sinasabi nila, Duterte tayo. Pero nakita ninyo ngayon, tinatapon na nila yung dati nilang sinusuportahan, tapos ngayon, sinusukan nila, kinakain nila yung sinukan nila dati. Example ito, bibigyan ko kayo ng example. Ito, noon, gumawa-gawa pa to ng kanta para sa mga Duterte, para kay Sara Duterte. Alam nyo naman, pagdating sa mga Duterte, hindi talaga nagbabayad yung mga yan. Bakit? Kasi ang support mo sa isang Duterte, sincere yan, legit yan, dahil nanggagaling, bukal sa loob mo yung gawin. Hindi dahil ikaw ay binayaran, hindi dahil ikaw ay tinakot, or hindi dahil ikaw ay dahil may kaso ka, tinakot ka. Hindi po ganun eh. Talagang, organic yung support mo sa isang Duterte. Ganyan ito dati. Tingnan niyo gumawa sila ng kanta. Ayan, ito, yan. Itong tao na ito, yan, tatlo kasi yan sila sa isang grupo eh. Yan, itong dalawa na ito, Duterte pa rin itong dalawa. Pero ito, naka-yellow na to, tamang-tama yung damit niya, yellow, dilawan. Andun na sila sa, panig ng mga adik. Magawa sila ng kanta dati, sample Ayan, ito kahit pangit yung boses niya, kinuha pa rin siya. Anyway, tignan natin ngayon Ayan. Ganyan na siya ngayon. Anong rason kung ba't nanalong Vice Presidente si VP Sara? Tanong na lang kita. Kayo, meron ba makakapagsalita dyan? Bakit nanalong Vice Presidente si VP Sara? Di ba? Nanalong Vice Presidente si VP Sara, hindi dahil magaling siya. Nanalong Vice Presidente si VP Sara, hindi dahil, marami siyang magandang nagawa. Real talkan tayo. Nanalong Vice si Presidente, si VP Sara, dahil sa tatay niya. Ang bobo talaga nito. Hindi siya nagmarka. Wala siyang ginawang maganda sa Pilipinas. Hindi siya nakilala bilang magaling na mayor o bilang magaling na abogado. Nanalo siyang vice presidente, bit ang pangalan ng tatay niya. Nakakatawa doon. Bawat salita mo, bawat salita, Tanggalin mo ngayon, nakakairita. Jojo. Kahit hindi nakakatawa. Ayan. Kaya magaling ka lang mamuna kasi wala kang mahugot na maganda kay VP Sara. Wala kang mahugot na magandang nagawa niya. Wala kang mahugot na kagano siya kagaling na tao o Ano yung hinihila mo? Bayag ba yung hinihila mo? ng Davao nung nanunungkulan siya. Okay. Kaya ikaw, hugot ka lang ng hugot sa Sige. mga kalaban niya. Ang masakit, hindi naman kalaban si Isko, pero hinuhugutan niya. Yun yung totoo, kayo mga DDS na nanonood. Maglagay kayo o magsalita kayo na magandang ginawa ni VP Sara. Yun yung masakit na katotohanan. Lang siya ng pagiging Duterte niya. Nakabit-bit siya. Hindi ka mananalo. Kahit senador, ano pa, kahit? Baka kahit chairman, hindi ka mananalo. Kahit kapitan daw, okay. Alam mo kung gaano kakabobo? Ganito. Sabi mo, nabit-bit lang siya ng tatay niya. Unang-una, balikan natin yung 2022. Saan kumampi si Sara Duterte? Sa Uniteam, kay Marcos Jr. Ito, isipin mo gamitan mo ng utak ba? Doon siya. Ngayon, nasaan yung tatay niya? Wala. Hindi niya sinuportahan yung sinusuportahan nung anak niya. Okay? Isipin mo. Tanim mo sa kukote mo.
Ngayon, kung sinasabi mo na bit-bit lang siya o binit-bit lang ng pangalan ng tatay niya, o bakit pumunta pa rin yung mga supporters doon kay Sara Duterte na dahilan upang nagkaroon sila ng 31 million at 32 million respectively. Nag-iisip ka ba? Kasi kung sinasabi yung ganyan yung logic mo na sobrang kabubuhan, di sana hindi nanalo yung si Marcos Jr. at si Sara Duterte. Nakita mo kung gaano kalakas yung pagsasama niya. Baka sabihin mo na, hindi kay Bongbong Marcos. Imposible po yan. Unang-una, talo si Marcos Jr. kay Leni Robredo noong 2016. Pangalawa, kung hindi sumama si VP kay Marcos Jr., sa tingin mo mananalo yon? Ang magiging presidente, sana kung hindi sumama si Sara, ay si Leni Robredo. Pangalawang defeat na naman yon, if ever ganun ang nangyari. Kaya, kung ganyan yung pag-iisip mo, yung logic mo na binitbit lang ng tatay niya, edi sana, kahit hindi sinabi ni Tatay Digong si Yorme, edi sana kung sinong sinuportahan ng mga pumapanig kay Tatay Digong during that time, edi sana pumunta kay Isko, o kung hindi man, pumunta na lang sa iba like Lacson. Gamitan mo ng logic yung sinasabi mo, na kahit kapitan, kahit senador, hindi siya mananalo. Kasi, yung dating ng pag-aangas mo, parang nakakapagpanalo ba? Yung ipinagtatanggol mo ngayon. Talunan nga eh. Sa Maynila pa lang, sino ibinoto ng tao dyan sa Maynila? Hindi ba si Bongbong Marcos? Bongbong Marcos, Leni Robredo, at saka si Isko. Pangatlo si Isko sa Maynila. Kaya wag mong ipagyayabang, sasabihin mo, ano ba nagawa ni Sara Duterte? Bakit? Nakita mo ba kung ano yung ginawa ni Sara Duterte sa Davao? Yung sinasabi mo na, ito si Yorme kasi ganito. Anong ginawa ni Yorme? Iniwang kayo sa ere. Pagkatapos niyang umutang para sa infrastruktura, tapos iniwan niya kayo, pinalitan ng isa din namang walang kwenta, tapos bumalik si Isko ngayon, himudpwet, para na rin siya yung pinalitan niya. Alam mo, ganito lang yan eh. Sa nagawa, hindi mo kailangan isa-isa yan eh. Kasi mismong mga tao ang magsasabi niyan. Kasi sila yung nakakaranas niyan. I'll give you an example, kahit isang example lang para makita mo yung mga sinasabi mo. Dito pa lang mga vloggers. Tingnan ninyo pinapakita nila yung sitwasyon sa Kamaynilaan. Anong nakita nila? Tingnan nyo Love ako sa mga vlogger from Lasal, ang Chinito Walkers. Chinito Walkers. Sa trip-trip lang ang ngayon kampanya na nila para sa safe and walkable Metro Manila. Manila yan Manila. Sobrang haba po ng pila ng LRT na umabot sa labas. College friends, parang sinabi lang namin, what if lakaran natin from Lasal to bahay natin. That one video kind of blew up on TikTok. Parang na-open yung eyes namin na parang mahirap pala talaga maglakad sa Metro Manila. Naglakad kami mula sa kanilang campus sa Taft Avenue papuntang Quirino Avenue. Every time we step outside, we definitely have to be attentive and alert pa rin. Kailangan daw attentive at alert kayo. Bakit? Kasi maraming mandurugas dyan. Saka yung mga sasakyan dyan, walang pakialam sa inyo dyan. Surroundings. Kahit in short, walang disiplina. sanay na, it's not an excuse to just, Ayan si Yorme na mayor dito not look around. Kasi technically danger zone na to eh. Like, ng kotse. Iba ang risk ng tag-init sa Taft, iba rin ang risk pag tag-ulan. Pag tag-ulan, ito ang panukat natin. Pag tagulan, binaba hanggang 6 feet. So how dangerous? Is it 6 feet dangerous? Is it 5 feet dangerous? Yan ang kalsada na to. Different seasons. Sa maraming parte naman ng Quirino Avenue, sama-sama na sa bangketa ang Yikes, grabe. illegal parking, Illegal parking paligur. ng tao at hayop. Anak ko, Diyos ko po. Yan ba yung ibinibida ni, Singaw?
At tingnan natin yung may tae, oh. Wala. Paano naman yung ilog? Ayun yung mahirap dito, may mga landmines talaga. Grabe. Kung meron kang naka-wheelchair, hanggang hindi ka makakamaba. Ano mang kondisyon ng Quirino Avenue, susuungin na mga walang choice. Tag-ulan. Ako, hanggang dito yata. Kasi ba agad Tumawid dito ako mga... dyan. Talaga? Galing po ako ng station. Sige rin, diretso pa rin pasok. Diretso pa rin po. Ito nga pala. Yikes! Ano yan? Hindi dahil sa matcha green tea kundi ang kakulay nitong ilog. Ay. Abaw pa, oh. Medyo. Dito po kasi may only matcha. Only production. Tawag namin po Unli matcha daw, oh. Dito the unlimited matcha. sa Matcha River Lakad pa ng konti, mararating mo naman ang Rocky Road na tadtad ng dumi ng hayop at tao. Nako! Bubog. Ay. Hanggang sa umabot na kami sa Quirino Avenue corner Ito ba yung nagawa ni Isko? Osmeña Highway para sa Mission Impossible na tinatawid ng mga pedestrian. Paano kung tatawid ka doon? Wala, boys buhay. Wala ka namang pedestrian lane. Wala ka namang overpass. Paano ka pala pupunta doon? Nakatawid kami sa Osmeña pero hindi ko na pinilit yung patawid naman ng Quirino dahil baka ma-jaywalking na kami. Ang realization ko sa halos 2 kilometrong nilakad namin, galing ang Quirino Avenue, dito talaga yung lalakarin mo dahil pa San Juan ka, halimbawa. May edad ka, PWD ka, hindi obra. Hindi talaga kayang lakarin ng isang ordinaryong mortal. Yan ba yung ibinibida mo? Pagpunta mo naman ng Davao, yung mga galing ng Manila, pupunta ng Davao, ito yung mga sinasabi nila. Fourth time ko na dito, si Agnes. Second. Balak namin pumuntang People's Park dahil wala lang. Maghanap kami ng jeep papuntang G-Mall. Sige, tara. Episode 4. Is malinis. Malinis daw. Una ko napansin doon sa jeepney drive is malinis. Ikaw? Malinis na yung yung jeep? O yung Malinis yung daan, yan o, kalsada. Malinis yung kalsada. Wala Kalsada. mga kalat-kalat sa gilid. Sa pang napansin ko is hindi siya mapanghe. Yung kalat, Sa Manila, mapanghi. Panghi ng ugali nitong vlogger na yon. papakita namin sa inyo. Kaso yung amoy kasi, hindi eh. Pero feeling ko lahat ng Davaoenyo masasabi yun, hindi talaga mapanghi dito. Kasi meron kami mga foreigner friends na yun ang laging sinasabi about sa Manila. Ang pinaka-primary amoy daw ng Manila is mapanghi. And dito hindi, wala talaga. Ano? Sige. Birit pa more. Manila ba more? Isa pang napansin ko, obserbasyon lang, humihinto sila before ng pedestrian lane. Sa Manila, babanggain ka. Tumatawid. Oh, Mumurahin ka pa. pansinin mo mamaya. May pa isa yun, may jeep. Ito pa isa, yung bus. Pati yung motor oh. Meron silang pakialam sa pedestrian lane dito. Hindi naman kami nag-iinarte sa pedestrian lane. Ang maganda lang sa kanya dahil nasa likod yung mga sasakyan, mas madaling maglakad. Mas safe para sa mga citizens. And actually yun naman talaga dapat yung ginagawa ng tao eh. Oo. Ganyan dito sa Hong Kong, ganun din. Kumbaga yan po ay it will take many generations para manahin yung ganyang ugali or ganyang patakaran. Kaya sinasabi, Sara, nung ginawa? Ginawa ng tatay, ginawa ng anak, sa mga susunod pang henerasyon, sunod-sunod yan. Kasi, ganun din, pag halimbawa, pag ginawa ng tatay, hindi sinundan ng anak, o di wala din kwenta. Ibig sabihin, kung yung Davao dati, malinis, napanatili hanggang sa mga anak, abay di maganda. Pero kung ang Davao ngayon pangit, ibig sabihin, hindi maganda yung mga naging
patakaran o pamumuno ng isang Sara Duterte. Kaya ba yung para sabihin niya na, ano ba nagawa ni Sara? Walang nagawa kundi ano lang ng tatay niya. Mali po yan. Mali yung concept at pag-iisip na ganyan. Kasi doon ka na mismo sa sinasabi ng mga taong pumunta sa lugar mismo. Hindi yung may i-flex ka nga, pero pagdating mo doon, sabi niya, ay, may condominium ba? Meron bang mga ganyan mga eskwela ng mga aircon? Bakit? Napatunayan ba? I mean, na-sustain ba? Ngayon, ano bang klase ng mga paaralan ngayon? Anong klase ng infrastructure na yan ngayon? Napanatili ba? Maayos ba? Daanan pa nga lang mapanghi. Madumi. O paano? Papunta sa ospital, papunta sa eskwelahan, mapanghi, madumi. Paano masasabi dito nga may disiplina ang mga motorista na titigil sila kapag nandyan yung pedestrian? That's the discipline. Walang ganyan sa Maynila. Eto, hindi naman taga Davao to. Oh. Tumitigil sila, oo. Ayan, oh. Ang galing gago. Hindi ako na-amaze doon. Humihinto talaga sila bago yung pedestrian lane. Ang galing. Hindi ako na-amaze doon. Ang galing gago. Good job. Sobra nakakatuwa yun. Lahat. As in, una akala ko chamba lang yung nakita ko kanina. Yun yung ginagawa namin dito eh. Tumitigil kami sa bawat stoplight, tapos hintayin namin mag-stop natin. Oh, sobra siyang unnatural thing para sa aming mga Manileño. Na bawat Ano yan? Ano masasabi mo dyan? Hindi na tayo magtatagal dito dyan sa ano na yan. Pero dyan mo pala makikita. And kaya nga sabi ko may something talaga itong nangyayari sa Maynila at kay Marcos Jr. ngayon. Just recently, kasi kung tutuusin ito, gano'n na, nakikita na natin, okay, sa algorithm ng mainstream media, itong si Isko Moreno. Ito yung sinasabi ko na talagang may ikinakasa sila dito kasi wala na silang choice Wala na silang ibang choice na pwedeng itapat, na malayong hindi pwedeng itapat o malayong walang kayang itapat kay VP Sara, pero wala silang choice kundi ito yung pinakamalapit na pwede nilang itapat doon kay VP Sara. Kasi mapapansin ninyo, ano na siya ngayon nandun na siya sa spotlight or limelight ng mainstream media as contrast before. Maalala nyo nga nung kampanya nung 2022, hindi siya masyadong kino-cover. Yung mga paglilibot-libot ni Isko Moreno sa mga iba't ibang lugar, to the point na pupunta pa ng Mindanao yan, hindi kino-cover ng mainstream media. Di ba maalala nyo, hindi kino-cover, ang nagko-cover niyan, mga vloggers. And even nung panahon ni PRRD, di ba may mga ginagawang mga condominium, binondominium, yung Manila Zoo, mga ganyan, hindi naman kino-cover ng mainstream media yan Alam niyo kung sino man nagko-cover? Yung mga vloggers. Kaya nakilala, kaya nakita yan kasi yung mga vloggers, kaya ang daming mga vloggers sumakay kay Isko during that time. Kaya marami din namang naniwala sa kanya kasi may resibo siya. Kung tutuusin, may resibo naman siya. And that was very good and first time na may nakita tayo magandang nangyari sa Maynila. Bakit? Kasi kay Isko Moreno. Hindi natin matatawaran, hindi natin may kakaila yun. Kaya lamang ano nangyayari ngayon? Meron ba na yung kagaya nung ginawa niya nung panahon, nung first term niya, na ganun din na makikita natin na, ito, yung Isko 2.0. Hindi. Ang nangyayari, kailangan niya maging bodyguard ni Marcos Jr. Maghimod-puwet para may budget daw. Para may maibigay daw sa taong bayan, kailangan maghimod-puwet. Nakita ninyo, nung naghimod-puwet na siya, kaya meron na siyang perang maipamimigay sa mga taong bayan. Ganun na ba ang estilo ng pamamalakan ngayon? Yung mamigay ka na lang ng mamigay ng ayuda na walang matibay na pangmatagalan sana na solusyon or progress sa nasasakupan mo. Diba? Nakita nyo naman, Ngayon. Ayan. Kumbaga, ano na siya medyo maganda yung kanyang ngayon, yung
yung touring ng mga mainstream media sa kanya. Para siyang, kasi kung tutusin, bakit wala bang ibang lugar? Yung Davao City kung saan namimigay na meron ding libreng sakay. Even before this crisis, di ba merong bus na free ang Davao City? Na supposedly funded dapat yan ng national pero hindi maantay ng local Davao. Sila nang bahalang nagpondo ng mga buses na yan. Imagine world class yung mga buses na yan. Hindi naman yan kinover ng mainstream media. Yung ibang mga cities like Baguio, QC, Cebu, hindi naman nila kinocover yung mga ganito. Imagine, ayuda lang to ayuda, pamimigay ng ayuda, talagang i-cover pa nila at i-feature nila si Isko Moreno. Pero wag kayo dahil this is a political suicide. Kung iniisip nila ng pag-aangat ni Marcos Jr. sa kanila dito kay Isko ay isang pribilehiyo, malaking pong pagkakamali yan. Yan po ay political suicide. Hindi po yan. And in fact, kahit hindi siya maghimod puwet kay Marcos Jr., walang panalo, walang palaban to, walang laban ito kay VP Sara or any of the Dutertes. Kaya yung questionin mo na, ano ba ang nagawa? Sa pangalan lang. Sa pagmamahal pa lang ng taong bayan. Alam mo, hindi ka mamahalin ng taong bayan, hindi ka susuportahan ng ganong kalaki kung wala kang nagawa. Sa totoo lang. Ngayon, tingnan nyo nga, kahit magpa-survey kayo ngayon, tingnan ninyo kung ilan ba ang nagmamahal talaga kay Yorme ngayon. Kayo lang. Walang iba kundi kayo din lang. Anyways, madakot naman tayo sa ibang mga balita. Ito, gasoline girl. Ganun kasi ngayon sa crisis ngayon, kung ano-ano na ang nangyayari na mga ganito, mga bagong crime, style lang crime dahil nga dito sa crisis. At itinulak at sinakal pa ang isang gasoline girl sa Bacoor, Cavite. Ang driver na nanakit may binigyan pa raw ng discount sa diesel pero na bad trip dahil lang sa QR code. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Mr. Grabe naman yan. Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikitang nagpapakarga ang MPV na ito sa isang gasolinahan sa Bacoor, Cavite. Nang matapos ang pagpapakarga, agad daw nagbayad ang napag-alamang isang TNVS driver. Ayon sa gas station attendant na si Alias Sheng, binigyan niya ng 2 pesos per liter discount ang driver. Nang matapos ang transaksyon, makikitang kinakausap pa ng gasoline attendant ang driver. Paalis na sana ang driver at kakargahan na rin ni Sheng ang sumunod na sasakyan. Pero huminto ang driver ng MPV. Bumaba at sinugod si Sheng. Kita ang pananakal at pagtulak nito sa attendant. Ayon pa sa Babae pa. biktima, pinagmumura raw siya ng driver at binantaang papatayin. Nagsilapitan naman ang mga nakarinig sa komosyon. Ang dahilan daw ng driver, hindi raw pumayag ang attendant na ipasok ang kanyang katawan sa loob ng driver's side. Katawan? Pa-scan daw sana ng QR code ang driver para sa kanyang points. Kaso, nakalagay daw sa holder ng sasakyan ang cellphone. Nakala ko okay na, nag-guide out po ako sa kanya. SOP po natin, hindi po pwedeng ipasok yung katawan ko sa loob ng sasakyan niya para iscan po iyon. Grabe naman yun. Natapos lang ang pang-scan ng QR code na makiusap. Siyempre, matatakot din yun siyempre isipin niya, sabihin papatayin, baka isipin niya, baka may baril pa ito, di ba? Sa driver na iabot na lang ang cellphone. Doon na po siya parang nagalit. Nasabi niya po, 10 taon na ako sa Grab driver, ikaw lang nagpagawa sa akin yan. Wow, grabe Grab driver pa yan, ganyan na ugali. Paano pa kayo pag nasa pwesto to? Bumaba siya, sabi niya sa akin, ikaw ayusin mo yung, sabi niya, salita mo Tapos sabi ko, bakit po sir? Doon na po niya ako sinakalan 2 beses po. Agad namang Dapat makasuhan to. driver habang minumura ang biktima. Trauma raw ito para kay Sheng dahil paulit-ulit daw sa isip niya ang banta ng driver. Mabigyan naman po ng hustisya yung ginawa niya po sa akin. Kada may darating na mga customer na katulad ng sasakyan niya, parang kinakabahan na ako Nilapit na rin ng News 5 sa Land Transportation Office ang insidente. Nagbabalita mula sa frontline.
Dapat makasuhan na yan. Hindi po pwede yung ano. Ito nakakatawa, no? Kasi nung may crisis na, sa kanila sasabihin na, oy, bilisan, pinapabilis yung infra project. Ha? Nung walang crisis, hindi nila naisip na gawin yan. Kaya ba diba nakakatawa talaga ito? Gusto nilang takpan yung kanilang pagiging inutil doon sa bago na naman, alam mo yung pinapatong-patong nila yung kanilang mga pangako, ang kanilang mga matatamis na mga gagawin kuno. Pero sa totoo lang, to be honest ilan na yung utang ng Pilipinas ngayon? 18.16, tama ba? 18.16 trillion pesos. Less than 4 years pa lang ito. Paano pagdating na ng 2028? Kasi kung ating kukwentahin, ang inuutang ni Marcos Jr. mahigit 1 trillion per year. So kung 2022 hanggang 2026 yun, naabot tayo ng 21 to 22 trillion ang utang ng Pilipinas by the time na matapos ang kanyang termino. Nasan ngayon yung sinasabi, pinangako ng kanyang nanay na kailangan daw maging presidente sila para maipamigay yung kanilang or may pamahagi ang kanilang kayamanan. Baliktad eh. Sila na yung nagnakaw ng kayamanan, pera ng taong bayan nung sila ay nasa pwesto. Diba? Kakatawa. Question ko, lahat ng projects nyo, yung plans nyo this Holy Week, will rely on fuel. And the question is, nag-conduct na ba kayo ng inventory ng fuel stock na yan. Especially sa mga ODA-funded projects, meron po tayo tuloy-tuloy. Merong mga langis, no? Para magamit sa ating mga construction, tuloy-tuloy po yan. Especially sa mga ODA-funded projects, meron po tayo sinasabi na not to sound too technical, yung provisional sums, yun nga po yung mga mekanismo wherein we can pay the contractors kung meron silang increase in cost within the limits allowed by law and the contract. So basta as long we can source supply, we can source oil, tuloy-tuloy po ang proyekto ng gobyerno. Wow! Grabe na yung pambubudol na yan. In the middle of fuel crisis, sasabihin nyo, meron tayong mga infrastructure pa na ongoing. Ang totoo niyan, walang kwenta, wala nang nagawa itong gobyerno na ito, kundi ang corruption. Kasi sa totoo lang, example na lang natin yung ICI. Di ba? Naglunsad ang presidente ng Independent Commission kuno para pabayarin itong mga corrupt na mga official, including himself. Pero magtaka ka, dahil tapos na ang kanilang mission kuno nito lamang March 31, kahapon, at tapos na, wala nang opisina ng ICI. Ang worst dyan, walang kopya o report na ibibigay sa publiko. In fact, pumunta doon si Congressman Leviste at wala raw siyang nakuhang kopya. I am careful on what I will say because he repeatedly asked me not to quote him to the media. And as you have said, it seems they are not issuing any media statements today. Akala nila kasi makakalimutan natin, buti na lamang itong si Kong Leviste, pa rin, sinusurface niya pa rin sa ating publiko itong about dito sa flood control na ito kasi gusto nilang tabunan to kung ano-ano na lang ang itinatabon nila dito para makalimutan na natin ito. But the reason I am here and the first thing I will say is I was hoping that today being the last day of the ICI, they will release the report on the findings of their investigations. Final report. Yes, the final report. And at least make any press briefing or statement summarizing and concluding what came out of the resources that were spent for the ICI's investigation. And ang sinabi po ni, or let me not phrase it in terms of quoting him. Ang problema ng ICI,
hindi sila binigyan ng contempt powers at wala din immunity ang ICI para sa kanilang paglalabas ng mga findings including allegations of corruption. At dahil dito, una, hindi nila nakuha ang mga sapat na ebidensya para maitukoy conclusively sino ang may kasalanan. At pangalawa, kung meron man silang mga findings, hindi din nila pwedeng gawing allegation dahil sa takot na baka dedemandahan sila o babalikan sila dahil wala silang immunity. At ang short answer then is gusto nilang ipaubaya na lang sa gobyerno dahil ang gobyerno ang may contempt powers at may immunity para isapubliko ang report at ang iba pang mga conclusions tungkol sa mga anomalous flood control projects. Hindi ka nabibigyan ng final report. Ang okay, let me not use the word ang sinabi kasi nakiusap po sila na wag ko silang i-quote. So not quoting them. So wala talagang binigay na kopya. The mere fact na hindi kasama si Martin Romualdez dito at isinali lang na mastermind daw itong si Zaldico dito na hindi nila mahanap hanggang ngayon, yun na yung pruweba na talagang may pinoprotektahan sila dito. So yung corruption dito talaga, hindi napapanagot yung totoong mastermind, which is, alam naman natin lahat Kasi, sino ang may power? Hindi ito lahat mangyayari kung hindi sa abiso ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. Especially, kasama si Zaldico. Kasi appropriation yung isa. Yung isa, taga-mando, taga-bigay ng order from him, from the speaker, from the speaker na galing sa presidente mismo. Lahat ng yan. Nakita nyo, ang nasa kulungan, sila Diskaya, which is supposed to be sila yung dapat star witness dyan. Sila yung magbibigay ng pruweba, ebidensya, kung sino yung totoong nakatanggap. In fact, marami siyang pinangalan ng mga congressman. Nawala na rin yung sinabi ni Lacson na 67 contractors. So ano yung asahan natin? Wala. Talagang mag-aantay na lang tayo dito ng 2028. And when speaking about PRRD, kawawa yung mama doon na siya yung nagsasuffer, tapos yung anak, ini-impeach naman. Well, speaking of that, kasi sinasabi ng of charges. abogado ng ICC na itong si Joel Butoyan, 100% daw na yung mga grounds ni Tatay Digong sa kaso niya ay magtutuloy daw at mako-confirm daw. We are waiting until this April, siguro sa katapusan ng April na ito, na malaman kung confirm man yun o hindi. Pero mas mataas talaga ang tsansa na mako-confirm ito sa totoo lang. Kasi kung ito bayad na, may maleta ng ganun talaga. Kasi yung confidence nila confidence ng bayad Hindi din ba mga bagong testigo na lumantad kung magtutuloy yung hearing on October? Paano po ba yung mangyayari doon? Pwede pa rin kumalap ng ebidensya yung prosecution habang hindi pa nag-uumpisa yung trial at itong proseso nga ng between So, di ba nakakatawa? Kasi parehas doon sa impeachment ni VP Sara, wala pa silang ebidensya, matibay na ebidensya, pero may kaso na. Wala pa even yung salin, wala pa sa kopya ng mga mambabatas, no? Pero, meron na silang impeachment na sinusulong at meron pa silang sufficient in grounds ko, no? Sufficient in substance ko, no? Pero kung tatanungin mo saan yung ebidensya nila, wala pa. Kailangan pa ng impeachment trial. Ganon din dito Wala sila yung matibay na ebidensya like conversation or yung sa bangko or yung video mismo or yung mga, alam mo yun yung involved na sinasabi nilang patayan. Wala sila mga ganun. Ang dinala nilang dyan sa ICC ay yung mga tao kuno na mga titistigo na karamihan sa kanila ay mga epeke. Kagaya yung si Aling Alicia, nandyan siya. Pero
yung pagkamatay ng kanyang anak, Marcos administration na yun. So, nakita ninyo, ang masaklap doon, dahil bayad sila, magtutuloy yung kaso. Pero, sabi nga there is always the divine intervention, God's intervention, na hindi kailanman magwawagi ang kasamaan pala. So, yan ang katabayanan natin. Anyway, hanggang sa muli, maraming salamat. Ingat po tayo.